Nakatingin naman ang asawa ko sa akin at hindi makapagsalita, may isinisenya sa akin. Hindi ko man maintindihan, pero parang sinasabi niya na sumunod lang ako sa utos nila, samantalang ang isa bandido ay unti-unti nang tinanggal ang aking pantalon. Lalong nanlaki ang mata nito nang tuluyan na makita ang nasa harapan ko. Napapatingin ang asawa ko sa akin at sa mga bandido, sa pagsalit-salita nito. Doon sa may pinakadulo ng bus, kung saan ako dinala at pinahiga ng mga masasamang tao. Sabay-sabay silang nagpiyesta sa dulo ng upuan ng bus. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si Romina. Mina ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Magka-schoolmate kami ng mister ko, na kahit noong high school pa lang kami, lagi na kaming magkasama, kaya nang dumating ang college, ay natutunan ko na siyang mahalin. Dahil sa pangulit ng panliligaw sa akin, nakatira kami sa isang lugar na medyo malayo sa kabihasnan at bulubundukin. Dahil sa ganun kalagayan ng lugar namin, naging taguan ito ng mga rebeldeng nag-aakla sa gobyerno. Natatakot man kami. Pero hindi naman naming pwedeng iwan ang aming lupa na siyang pinagkukunan ng aming kabuhayan. Simula nang dumami ang mga rebelde, parang naging normal na sa amin ang makakita ng mga tao na may armas. Para silang sundalo na hindi kompleto ang suot na uniforme. May nakatsenilas, may nakacamouflage, meron naman naka-short lang. Doon namin nalalaman na ang mga ito ay rebelde ng gobyerno, hindi tulad ng mga totoong sundalo, na pare-pareho ng suot at galaw. Halata rin na disiplinado. Nagtuturo din ang mga bandido ng mga propaganda nila at inaalok ang mga tao na sumama sa kanila. Pero si tatay ang unang-una tutol sa gawain nila, kaya gumawa rin ng paraan si tatay para magkaroon kami ng armas na pangtanggol namin sa aming sarili. Sumama si tatay sa programa ng gobyerno bilang KAFGU, mga sibilyan na inaarmasan para magprotekta sa aming barangay. Hindi naman kami sinasaktan ng mga rebelde. Kaya lang nang lumaon at nagpalit ng gobyerno, nagkanya-kanya ang mga bandido. May mga sumuko, may umaklas palalo. Ang iba nagtatag ng ibang grupo na lihis na sa dati nilang pinaglalaban. Ang iba naging kakampi ng gobyerno. Subalit dahil sa mga pangako nila noon at dahil na rin siguro sa gutom ng mga bandido, dahil ang iba ay may mga kaso sa gobyerno, sumama na lang ito sa mga masamang gawain ng bagong tatag na grupo. Gumagawa sila ng panghaharang sa mga bus na dumadaan sa highway. Sinusunog nila dahil ayaw magbigay ng may-ari ng buwis daw sa kanila. Ang iba ay pumasok na sa kidnap for ransom at iba pang mga gawain na labag sa batas ng gobyerno. Dahil si tatay ay volunteer lamang, wala naman itong sweldo. Pagkain lang at armas ang sagot ng gobyerno. Kahit na babae ako, iniidolo ko ang tatay ko. Gusto-gusto ko rin humawak ng armas at maging sundalo. Alam ko na handa si tatay na lumaban kung sakaling dumaan ang mga bandido. Malapit lang din kami sa kampo ng mga sundalo. Noon maliit pa ako. Nagtitinda kami ni nanay ng pagkain at ang madalas na bumibili sa amin ay mga sundalo. Mababait sila, lalo na sa mga bata. Taliwas sa mga itinuturo ng mga bandido na masama at nang aapi ng mga tao, si Rame naman ay nakatira sa katabing bayan namin, pero pareho din ng kalagayan ang lugar namin, kaya noon bata pa kami, pangarap namin na magsundalo pareho. Hanggang makatapos kami ng high school, malinaw na sa amin ang aming gusto. Mina, tutuloy ka ba sa kolehiyo? Isang tanong sa akin ni Rame nang dumating ang araw ng aming graduation sa high school, na kahit na puro kaguluhan ang lugar, ay meron din naman lugar na payapa at malayang nakakapag-aral ang mga bata. Hindi ako sigurado kay tatay. Ayaw kasi ni tatay na magsundalo ako. Sagot ko kay Rame na nakita ko na biglang nalungkot at nagtatanong kung bakit naman daw
Hindi raw magiging normal ang aking buhay pag nagsundalo ako, paliwanag ko kay Ramir. Napag-usapan na kasi namin yan noon na pareho kaming papasok sa military school. Oh, Ramir, nadalaw ka? Tanong ni tatay nang pumunta si Ramir sa bahay. Mang Romano, magpaalam lang ako kay Mina. Sa pasukan kasi baka hindi na kami magkita. Malayo kasi ang school na papasukan ko. Sabi pa ni Ramir, habang ako naman ay nakatingin lang sa kanila. Ikaw ba ay nanliligaw sa anak ko? Biglang tanong ni tatay, hindi po, pero pagkatapos ko ng college. Ako si Romina. Mina ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Magka-schoolmate kami ng mister ko, na kahit noong high school pa lang kami, lagi na kaming magkasama, kaya nang dumating ang college, ay natutunan ko na siyang mahalin. Dahil sa pangulit ng panliligaw sa akin, nakatira kami sa isang lugar na medyo malayo sa kabihasnan at bulubundukin. Dahil sa ganun kalagayan ng lugar namin, naging taguan ito ng mga rebeldeng nag-aakla sa gobyerno. Natatakot man kami. Pero hindi naman naming pwedeng iwan ang aming lupa na siyang pinagkukunan ng aming kabuhayan. Simula nang dumami ang mga rebelde, parang naging normal na sa amin ang makakita ng mga tao na may armas. Para silang sundalo na hindi kompleto ang suot na uniforme. May nakatsinilas, may nakacamouflage, meron naman naka-short lang. Doon namin nalalaman na ang mga ito ay rebelde ng gobyerno, hindi tulad ng mga totoong sundalo, na pare-pareho ng suot at galaw, halata rin na disiplinado. Nagtuturo din ang mga bandido ng mga propaganda nila at inaalok ang mga tao na sumama sa kanila. Pero si tatay ang unang-una tutol sa gawain nila, kaya gumawa rin ng paraan si tatay para magkaroon kami ng armas na pangtanggol namin sa aming sarili. Sumama si tatay sa programa ng gobyerno bilang KAFGU, mga sibilyan na inaarmasan para magprotekta sa aming barangay. Hindi naman kami sinasaktan ng mga rebelde. Kaya lang nang lumaon at nagpalit ng gobyerno, nagkanya-kanya ang mga bandido, may mga sumuko, may umaklas palalo. Ang iba nagtatag ng ibang grupo na lihis na sa dati nilang pinaglalaban, ang iba naging kakampi ng gobyerno. Subalit dahil sa mga pangako nila noon at dahil na rin siguro sa gutom ng mga bandido, dahil ang iba ay may mga kaso sa gobyerno, sumama na lang ito sa mga masamang gawain ng bagong tatag na grupo. Doon ka na lang mag-aral sa Maynila, kina Tita Aida mo, magiging maganda ang buhay mo doon, magiging maayos, malayo sa gulo at payapa ang isip mo, maging ako ay magiging kampante. Kapag nandoon ka, hindi na kami mag-alala ni na kuya mo sayo. Sabi pa ni tatay sa akin, wala na akong nagawa, kahit ayaw ko, ipinadala ako sa Maynila at doon sa kapatid ni tatay na si Tita Aida, na ayaw din tumira doon sa bayan namin dahil sa takot din sa mga rebelde. Naging maayos ang buhay ni tita sa Maynila at nakapag-asawa ng engineer. Iyon din ang gustong ipunto ni tatay sa akin. Gusto niya, matulad ako kay tita, na nakikita nilang masayang nagsasama-sama ang pamilya. Kahit sina kuya ay gusto rin ni tita na tulungan at pag-aralin sa Maynila. Pero ayaw ni na kuya na iwanan si tatay. Masaya sila na nagsasaka at nagbabantay sa aming barangay. Hindi naman ako nahirapan sa pag-aaral dahil sa tulong ni tita at ng asawa niya. Natapos ko ang aking kurso bilang nurse. Pero hindi kami nawalan ng komunikasyon ni Ramir. Lagi pa rin kaming nagkukumustahan kahit hindi kami nagkikita. Congrats, ito ang sabi ko kay Ramir. Matapos na magtapos ito at magtra-training lang siya. At konting pahinga mag-umpisa na siya sa pagserbisyo sa gobyerno. Halos magkasabay din kaming natapos. Ako naman ay naghihintay na lang din ng board exam. Para maging isang tunay na nurse na rin, masaya ako at tuwang-tuwa na makita na nakasuot ng uniforme ng sundalo si Ramir. Dahil alam ko na ito talaga ang pangarap niya, ang pangarap namin noon. Kaya lang ang gusto niya ay sa lugar namin siya magpadestino. Tulad ko, napakalaki ng hangarin ni Ramir na gumanti sa mga bandido. Kaya gusto niya talagang magsundalo. Isa rin ang pamilya niya sa biktima ng mga rebelde. Pinasok ang bahay nila noon, nilapastangan ang kanyang ina at ate sa kanyang harapan. Dahil bata pa siya noon ay hindi siya sinaktan, pero tumatak iyon sa kanyang isipan. Kaya tulad ko rin ang kanyang ama na rin ang nagpalaki sa kanya.
Lumaki siyang maggalit at puot sa mga rebelde. Ang gusto ko, sa mga kamay ko sila magbayad. Ang sabi ni Rami noon, kahit na noong nag-aaral pa lang kami ng high school, maging ako ay ganun din ang aking hangarin. Pero hindi ko na magagawa yon dahil hindi ako pinayagan ni tatay na magsundalo. Pero masaya na rin ako at natanggap ko sa aking sarili na maging isang nurse, na iyon ay labis naman ikinatuwa ni tatay sa akin. Proud na proud siya at ipinagmamalaki ako. Matapos ko nga na makuha ko ang lisensya bilang nurse ay umuwi ako sa aming lugar. Nabalitang tahimik na raw at halos walang ng mga rebelde na naglalakad-lakad. Maging ang tatay ay itinago na ang mga armas, lalo na nagkaedad na rin ito. Ang dalawang kuya ko na lang ang nagpatuloy ng ginagawa ni tatay. Nagbakasyon ako at iyon din ang araw na magkakasama kami ng matagal ni Ramir. Mang Romano, dati tinanong ninyo ako kung naniligaw ako kay Mina noon pero wala akong maisagot na totoo. Pero ngayon ay permiso na ninyo ang hihilingin ko. Sabi ni Ramir kay tatay na agad naman yumakap at nagmano kay tatay, tanda ng paggalang nito. Tuwang-tuwa naman ang tatay sa amin at nagsabi na hindi raw siya nagkamali sa kanyang desisyon. Masayang-masaya ang lahat, lalo na kami nang ikasal kami ni Ramir. Sa aming lugar, 2 linggo lang ang pagsasama namin ni Ramir. Bumalik na ako sa Maynila dahil sa aking trabaho at si Ramir din sa kanyang duty. Magiging masaya kami, kahit na bihira kaming magkita. 3 taon matapos ang kasal namin, napag-usapan namin na magbakasyon at doon sa lugar namin, magpapagawa kami ng aming sariling bahay. Gusto na rin naman ng aking asawa na magkaanak na. 2 linggo bago ang bakasyon ko ay tinawagan ko na ang aking asawa. Mag-file ka ng vacation leave ng 1 buwan para naman sulit ang uwi ko dyan. Sabi ka kay Ramir, sana payagan ako. Sagot naman ng mister ko, makiusap ka. Tutal hindi naman naka-high alert ngayon sa katahimik na dyan sa lugar natin. Baka naubos na rin ang mga rebelde, sabi ko pa sa aking asawa. Kaya matapos ang usapan namin, naghanda na rin ako ng aking mga dadalhin pa uwi ng aming lugar. Excited ako dahil ito lang ang oras na matagal kaming magkakasama ng aking asawa. Matapos din ang ilang oras na bayahe ay nakarating ako sa kampo ng nila Ramir. Sir Mrs. ko po, ang pakilala ni Ramir sa kanyang commander nang dumating ako. Kaya pala, hindi ka man lang tumitingin sa ibang babae dito dahil napakaganda pala ng Mrs. mo. Pagbibiro na sabi ng opisyal ni Ramir na natawa lang kami pareho. Galing ka pa ba ng Maynila? Tanong naman ng kasama ni Ramir. Doon siya nagtratrabaho bilang nurse, sagot ng asawa ko. Nurse ka pala, sana dito ka na lang, kailangan namin ng military nurse dito. Sabi bigla ng opisyal ni Ramir na napangiti naman ako at si Ramir naman ay napatingin lang sa akin dahil alam ni Ramir na pangarap ko rin maging sundalo. Saka na natin pag-usapan yan sir, susulitin ko muna ang bakasyon namin ng asawa ko. Sabi ni Ramir, dahil halos 1 taon din kaming hindi nagkita ng mister ko, ay ramdam ko na miss na niya ako. Lalo na ang simpleng pagkagat niya sa braso. Doon na lang sa bahay, pag uwi natin, sabi ko kay Ramir na kahit gusto ko naman talaga at miss ko na rin talaga ang mga yakap ng aking asawa, pero wala kaming mapupwestuhan dahil kasama namin sa loob ng barracks ang iba pang mga sundalo. Dahil ilang oras na lang naman ay mag-uumaga na, pinalipas na namin ang gabi doon sa barracks nila. Pagdating sa bahay, nasa pinto ka pa lang, yari ka na sa akin, bulong ni Ramir sa akin na talagang sabik na, napapangiti na lang ako. Dahil hinihintay ko rin naman talaga ang ganong tagpo, huwag ka na mag-uniform, mag-sibilyan ka lang, alam mo naman sa lugar natin, sabi ko sa aking asawa nang aalis na kami. Dahil suot pa nito ang kanyang uniform, saka mamimili tayo bago umuwi. Sabi ko pa sa aking asawa, agad naman sumunod ito. Ayaw ko kasi na makita siya ng mga tao sa lugar namin na nakasuot ng uniform, lalo na mag-isa lang siya. Sumang-ayon naman ang aking asawa sa sinabi ko na baka nga, mapahamak pa kami. Lagay mo sa bag mo ito, sabay bigay ng asawa ko sa akin. Ang isang maiksing armas, maliban pa sa dala niyang mahabang armas na nasa loob ng bag niya, okay lang din naman sa akin.
Dahil ganun talaga ang sundalo, masaya kaming namili na hindi tulad ng dati na may takot sa isipan, sa pag-aalala na may dumating na rebelde at manggulo. Totoo nga na tahimik na dito, sabi ko sa aking asawa, habang kumakain kami sa isang karinderya. Wala na nga siguro ang mga masasamang grupo, sagot naman ni Ramir. Kuya, anong oras ang huling biyahe? Ito na po yung huli, mamaya mga 1:00 ng hapon ang alis. Wala na pong bayaheng kasunod, mahirap na kasing abutin ng dilim doon sa dadaanin natin. Alam naman natin na delikado doon, sabi ng konduktor na kausap ko. Na alam ko na ang tinutukoy niya, ang daan papunta sa amin na bundok, pero yung ang tinutukoy na kuta ng mga rebeldeng grupo. Kaya sumakay na kami ng asawa ko sa bus, habang hinihintay namin ang oras ng pag-alis, at dahil halos puno na, sa bandang dulo na ng upuan kami nakaupo. Wala na bang hahabol, aalis na tayo, sigaw ng driver ng bus, habang unti-unti nang umaabante ang bus. Siguro naman mas mabilis na ang biyahe ngayon, marami na kasing nasementadong kalsada. Baka mga 5 oras na lang ang biyahe, sagot ko sa aking asawa, dahil noon ay puro talahiban pa ang mga daanan, at halos isang bus lang sa loob ng 1 linggo, may bumabiyahe, dahil sa takot noon sa mga bandido. Mga 2 oras na kami sa biyahe, nararamdaman ko na ang ngalay sa pagkakaupo, kaya saglit akong tumayo at nag-inat-inat, pero sakto pagtayo ko, ay may isang sasakyan sa unahan namin na parang nasiraan. Kaya dahan-dahan na huminto ang bus na aming sinasakyan, ang lahat ay napatingin sa nakaharang na isang jeep sa daan, kaya hindi kami makadaan. Nagising rin ang asawa ko sa pagkakatulog sa upuan at biglang kinuha ang kanyang bag. Hindi ko alam, pero parang alam ng asawa ko na may panganib. Pero bago pa niya mailabas sa bag ang armas, tumayo na ang 4 na lalaki na kasabay namin na sumakay mula sa terminal. Sabay labas ng kanina-kanilang mga armas. Kung gusto pa ninyong mabuhay, wag na ninyong naisin na lumaban, sabi ng isang lalaki. Agad naman nataranta ang mga sakay, at ang mga bata ay nag-iyakan. Ako naman ay kinabahan. Maya-maya pa ay nakita ko na lang ang maraming mga lalaki na nakapalibot sa bus na sinasakyan namin. Props lang pala nila ang jeep na nasiraan. Sa gilid pala ng talahiban, nakatago ang maraming pang mga armado. Napayakap na lang ako sa aking asawa dahil sa takot. Dati kapag naiisip ko ang mga rebelde, nanginginig na ako sa galit, pero iba pala ang sitwasyon kapag aktual na kaharap mo ang mga ito. Dahil naig ang takot ko, huwag kang magpanik, kalmahin mo ang sarili mo, ang bulong ng asawa ko sa akin. Habang nakayakap ako sa kanya, baba ang lahat ng sakay, sigaw ng lalaki sa loob ng bus. Nakita ko na isa-isang pinababa ng mga bandido ang sakay bus. Nang dumating na sa amin, masama ang tingin ng isang lalaki sa katabi naming babae at isang batang dalagita. Brother, anong kailangan ninyo sa amin? Tanong ng asawa ko. Sa isang lalaki, basta bumaba kayo. Sabay hawak sa kamay ko ni Ramir at sabay kaming bumaba ng bus. Asawa mo ba siya? Tanong ng isang lalaki na medyo may edad na. Asawa ko po, sagot ng asawa ko. Sabay na kinapapan si Ramir. Pero dahil naka-jacket ito ay pinaghubad ang asawa ko. Pero hindi pa tapos na hubarin ang damit. Ay bigla na lang itinulak padapa ang mister ko. Sundalo, sundalo ito, sigaw ng isang lalaki na ipinagtaka ko kung paano nila nakilala ang mister ko. Ako naman ay agad na pinaakyat muli sa bus. Hindi ako makasigaw dahil sa patuloy ng pagdaloy ng akong luha nang makita ko ang asawa ko na pinagtutulungan na saktan. Walang kalaban-laban ang asawa ko sa halos 4 na lalaking nanakit kay Ramir. Parang awa ninyo, wag ninyong sasaktan ang asawa ko. Sigaw ko sa loob ng bus. Napilit naman akong pinapaupo ng isang lalaki. Napayuko na lang ako. Nang makita ko mula sa bintana na halos wala nang malay ang aking asawa, pakiusap, gagawin namin ang gusto ninyo. Ano ba ang kailangan ninyo? Sigaw ko pa sa mga lalaki. Maya-maya pa ay pinaakyat muli ang isang matandang babae sa kayong dalagita at nakikita ko. Muli na hindi maganda ang tingin ng isang lalaki na may taling tela na kulay pula sa ulo. Nakatitig ito sa dalagita
Kaya agad akong lumapit sa bata sabay yakap ko. Doon ko naramdaman ang takot ng bata. Dahil napayakap din ito sa akin ng mahigpit, kahit na hindi niya ako kilala. Ikaw ba ang asawa ng sundalo? Sabi ng lalaki na, sa tingin ko ay pinuno nila. Dahil ito rin ang kanina na nakita ko sa baba ng boss, na tinawag nilang Commander Anselmo. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong sa akin, nagbabakasyon po kami. Nurse po ako sa Maynila. Dadalaw kami sa aming pamilya. Paliwanag ko pa sa lalaki. Pero nagulat ako. Dahil biglang hinablot nito ang aking suot. Kaya agad na napunit. Lumabas tuloy ang mapuputi ko na harapan na agad ko naman tinakpan. Ang isa naman na lalaki ay ang dalagita ang hinablot. Sabay na dinala sa pinakadulo ng boss. Halos ang 4 na lalaki sa loob ng boss ay sa akin nakatingin dahil sa ginawa ng pinuno nila. Siguro sabik na sabik ka na sa asawa mong sundalo. Hayaan mong ako ang magpawi ng pagkasabik mo. Sabay hawak sa mukha ko ng bandido. Nanginginig ako sa takot. Hindi ako makakibo. Pero nang marinig ko ang sigaw ng dalagita ay napatingin ako sa kanya. Lumalaban ito sa isang lalaki. Napilit na lumalapit sa kanya. Huwag ninyong sasaktan ang bata. Ganyan ba kayo? Ganyan ba ang pinaglalaban ninyo? Ang manakit ng bata at babae. Matapang na sabi ko, yan ang gusto ko sa babae. Maisob, sabi naman ng lalaking kanina pa ay pilit na lumalapit sa dalagita. Alam ko na ang gusto ng mga bandido, kaya huwag ninyong sasaktan ang bata. Ako na lang, lahat kayo pagbibigyan ko. Sigaw ko sa kanila, na bigla naman napatingin silang lahat sa akin. Lalo ang lalaki, na pilit na lumalapit sa dalaga. Kaya mo kaming lahat. Sabi sa akin nang lumapit ito, tumango na lang ako, at hindi nagsalita. Dahil sa baho ng amoy na lumalabas sa bibig nito, agad din na tumakbo ang bata sa akin at yumakap. Sundin mo ang lahat ng aming gusto, tiyak na walang masasaktan. Masisiyahan ka pa, sabi pa ng pinaka-leader nila, na tinatawag na, Ka-Anselmo, ibaba yan dalaga at wag pakikialaman. Sabi ng pinuno nila, nakita ko na lang na nasa baba na ang bata, at nakayakap doon sa isang babae na may edad na nakita ko kanina, nakasama niya, marahil ay ito ang kanyang ina. Ngayon nila matitikman ang paghihiganti ko sa mga ginagawa ng sundalo sa amin, sabi ng isang lalaki, sabay lapit sa akin. At unti-unting tinanggal ang aking suot, takot pa rin ang nangingibabaw sa aking dibdib, kaya hindi na ako kumikilos. Ka-Anselmo, gising na ang sundalo, anong gagawin namin dito? Itali mo dito, para makita niya ang gagawin ko sa kanyang asawa. Sabi pa ng pinuno nila ng dilat. Talaga ang mga mata ko nang makita ang aking asawa na bitbit nila at nasa unahan ng bus habang nakatingin sa akin. Parang awa na ninyo, wag ninyong sasaktan ang asawa ko. Sabi ko pa, hawak ko kayo ngayon. Kaya wala kayo ng pagpipilian, kung hindi ang sumunod, sabi pa sa akin ng lalaki. Nakatingin naman ang asawa ko sa akin at hindi makapagsalita, pero may isinisenyas sa akin, hindi ko man maintindihan. Pero parang sinasabi niya na sumunod lang ako sa utos nila, at muli itong yumuko, samantalang ang isang bandido ay unti-unti nang tinanggal ang aking pantalon. Lalong nanlaki ang mata nito ng tuluyan na makita ang nasa harapan ko, at napapikit na lang ako nang maramdaman ko na ang lahat. Napapatingin ang asawa ko sa akin at sa mga bandido. Sa pagsalit-salita nito, doon sa may pinakadulo ng bus, kung saan ako dinala at pinahiga ng mga masasamang tao, kahit na nakahiga ako, at abala ang mga bandido, nakikita ko ang aking asawa na tinatanggal ang tali sa kanyang likuran. Kita ko rin ang gigil sa kanyang mukha, pero ako saglit na nawala at nalunod na sa ligaya, dahil ilang saglit pa, sabay-sabay silang nagpiesta. Sa dulo ng upuan ng bus, alam ko na nakikita ako ng asawa ko, sa ganun kalagayan. Pero alam niya rin na pareho kaming walang magawa, hanggang halos lahat sila ay nakabulagta na sa pagod. Doon ay naisip ko ang aking ina at tita, na biktima rin ng mga rebelding ito, marahil ay ganito rin ang sinapit nila noon. Kaya muling nagsiklab ang aking galit, kaya lang ramdam ko ang sakit at pagod sa aking katawan. Saglit sana akong tatakbo sa aking asawa para yakapin ito, nang matapos na silang lahat.
Pero hindi pa ako nakakalapit nang umakyat naman ang dalawang lalaki. Sabay na itinulak muli ako sa pinakadulo ng upuan ng bus. Dahil alam ko na ang kailangan nila, ako na mismo ang gumawa ng paraan para sila ay mabilis na matapos. Hindi na nila ako pinilit, kusa ko nang ibinigay ang kanilang nais dahil meron na akong naiisip habang abala ang bandido. Sinamantala ko ang pagkakataon na sipain ang bag ng asawa ko sa ilalim ng mga upuan, pero hindi ito umabot at sumuksok ulit sa ilalim pero dahil abala ang dalawa sa akin. Hindi na nito pinansin ang ginawa ko, kaya ibinigay ko pa rin ang gusto ng mga bandido para hindi kami saktan. Masayang nakangiti ang dalawang bandido. Habang unti-unti bumaba sa bus, nagpasalamat na ako sa isip ko dahil natapos na rin silang lahat. Pero nang sumilip ako sa bintana, nagulat ako sa mga nakita ko sa labas. Paano kung lahat ng bandidong iyon ay umakyat sa bus na halos hindi ko mabilang sa dami? Baka hindi ko nakayanin, sabi ko sa aking sarili, dahil sa halos manginginig na ng aking mga hita. Pero pilit ko na pinapakalma ang aking sarili, tulad ng sabi ni Ramir, ang bag ko, mahinang sigaw ng asawa ko sa akin. Sumilip muli ako sa bintana, nakita ko na nag-uusap-usap ang mga rebelde, parang nagtatalo sila kung saan kami dadalhin. Narinig ko kasi nasabi ng isang rebelde na sunugin na raw ang bus at isama kami, pero ayaw pumayag ng isa, kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Agad ko na muling nasipa ang bag sa asawa at sakto tumama sa malapit sa manibela ng bus, kung saan nandun ang asawa ko. Anong gagawin natin dyan? Sabi ng isang lalaki, ipapatubos natin, pero yan, sabi ng pinuno nila nang muling umakyat sa bus, kasama ang 4 pang rebelde, at ang isa ay gusto pang umulit sa akin. Dahil dinala muli ako sa dulong bahagi ng upuan bus, kaya sumama muli ako sa dulo. Ang asawa, isasama natin, mapapakinabangan natin yan sa kampo. Naririnig ko pa na sabi ng leader nila, na kahit pagod na ako ay pinagbigyan ko pa rin ang isang bandido. Pero sa pagkakataon ito ay kailangan ko nang mag-isip. Nakatingin ang asawa ko sa akin, habang nasa likuran ko ang isang rebelde, at pilit na isinusuksok ang kanyang armas na dala. Pero nang makita ko ang aking asawa na wala na, palang tali sa kamay at biglang kinuha ang kanyang armas sa bag, agad akong dumapa sa bus. Ilang saglit lang, halos bagsak agad ang 4 na ang usap na rebelde sa loob ng bus, kasama ang kanilang pinuno. Ako naman ay hindi na ang aksaya ng oras. Ang bandido na kanina pa ay pilit na umuulit ay agad ko na pinatumba sa dala-dalang niyang armas, sabay na muli naming dapa. Dahil sa hindi namin makita ang direksyon kung saan galing ang tunog ng putok ng armas na nanggagaling sa labas ng bus, pero bawat pasok ng rebelde sa loob ng bus ay hindi binigyan ng pagkakataon ng asawa ko na makalaban. Dito ay nakita ko ang galit sa mga mata ni Ramir, na kahit mag-isa lang ito ay lumabas ng pinto ng bus at nakipasabayan makipagpalitan ng putok sa mga rebelde. Mga ilang minuto pa ang putok na naririnig ko sa labas hanggang tuluyang tumahimik, kaya naglakas loob ako na bumaba ng bus dala ang armas ng bandido. Halos mapasigaw ako sa iyak nang makita ko ang aking asawa na nakahiga sa lupa at hinahabol ang paghinga. Hindi man ako sanay na humawak ng armas, ay pilit ko na ikinasa at itinutok sa mga bandidong nag-uunahan sa pagtakbo ang hawak na mahabang armas ng asawa ko. Agad naman nag-uunahan sa pagtakbo ang magrebelde palayo sa bus. Akala kasi nila nadali na nila ang asawa ko, pero sinalubong nila ang balang pinaulan ko sa kanila. Tulungan ninyo kami, sabi ko sa ibang tao. Nakasakay namin sa bus, ang driver naman ay agad na pinaandar ang bus. Sakay kaming lahat na pasahero na kahit nabutas-butas ng mga salamin at matulin pang tumakbo papunta sa kampo ng mga sundalo dahil sa katapangan ng iyong asawa, ay nagapi niya ang matagal nang nagtatagong mga rebeldeng humiwalay sa orihinal nilang grupo na may maayos na layunin. Sila yung mga grupong nagsasamantala sa mga babaeng naho-hostage nila, sabi ng commander ng aking asawa. Habang sinasabitan ito ng medalya, nadagdag sa ranggo niya, pasensya ka na, hindi kita na ipagtanggol sa mga umaabuso sa'yo,
sabi ng asawa ko, habang nakaratay ito sa hospital. Sa dami kasi ng balang pinakawalan ng mga bandido, marami dito ay tumama sa asawa ko, kaya nagresulta pagkakatanggal ang 2 hita nito. Mabuti na lang konti lang ang tama sa katawan ni Ramer at hindi masilan, pero ang mahalaga ay buhay siya, sabi ko sa aking sarili, habang yakap-yakap ko ang mahal kong asawa. Ang masayang bakasyon sana namin ng 1 buwan na gagawin. Nangyari ng ilang buwan sa loob ng hospital, dahil buwan ang binilang namin doon, para sa paggaling ni Ramer mula sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Nakita man ako ng aking asawa, sa mga ginawa ko sa mga masasamang elemento, naunawaan niya ako, at nanaig pa rin ang kanyang pagiging sundalo. Ginawa mo lang nararapat para mabuhay ang lahat. Ginawa mo ang lahat para iligtas ang dalaga. Ginawa mo ang lahat para sa mga taong sakay ng bus. Ang ginawa mo ay isang sakripisyo para mabuhay ang ibang tao. Kaya wala kang dapat ipaliwanag sa akin, wala kang kasalanan sa akin, sabi ng aking mahal na si Ramer, lalo na nang makita muli namin ang dalagita na labis na nagpasalamat sa akin sa pagliligtas ko sa kanya sa kamay ng mga masasamang tao. Nawala man ang mga bandido dahil sa pagkakalagas ng pinuno nito, pero ang karanasan ko sa kanila ay patuloy pa rin na sumasagi sa isipan ko. Hindi ko akalain na makakaya kung paligayahin ang mahigit 10 bandido sa harap ng asawa ko. At nag-iwan pa ng matinding alaala sa akin, hindi lang sa pagkakabaldado ng aking asawa, kung hindi nagbunga pa ang ginawa nilang pang-aabuso. Tuluyan na rin na tahimik ang lugar namin sa pagkakabuwag ng mga rebelde. Alam ko na naipaghiganti na ni Ramer ang sinapit ng kanyang pamilya. Maging ako ay payapa na rin ang isipan, dahil alam ko na natupad na rin ang aking pangarap. Teniente Romina, maraming salamat sa iyong sakripisyo. Isa ka na ngayon ganap na sundalo, pagbati sa akin ng mga kasama ko, habang si tatay at mga kuya ko ay nanatiling nakatingin sa akin. At masayang pumapalakpak habang nakikita akong naglalakad suot ang aking uniforme na pangarap mula sa aking pagkabata. Anak, ang panahon pa rin ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon para matupad ang pangarap mo. Binabati kita anak, naluluhang sabi ni tatay sa akin, na number 1 na tutol na maging sundalo ako. Pero ngayon ay siya rin ang number 1 na tagahanga ko at mas lalo pa akong ipinagmalaki. Simula nang nangyari ang pang-hostage sa amin ay hindi na ako bumalik sa Maynila, dito sa kampo ng aking asawa. Dito ko na tinuloy ang pagsiserbisyo bilang military nurse. Kahit nakalahati na lang ang katawan ng aking asawa, nanatili pa rin kami sa kampo. Nagduduty pa rin siya bilang sundalo, kasama ang isa namin anak na lalaki na bunga ng pang-hostage at paglapastangan sa aking ng mga rebelding bandido. Maluwag na tinanggap niya ito dahil kasama ang hindi pagkakaroon ng anak. Sa pinsalang natamo niya sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Pero kahit na ganun ang sinapit ng aking asawa, kahit kalahati na lang ang katawan niya, taas noo ko itong ipinagmamalaki at hinahangaan, hindi lang sa kanyang katapangan kung hindi sa labis na pagmamahal niya sa akin.